Kamusta, mga kaibigan ng kwento ng kaba? Ako si Pedro, at handa na tayong maglakbay sa mga nakakatakot na lugar dito sa Pilipinas. Makakarinig tayo ng mga kwento ng kababalaghan at misteryo sa 10 pinakakatakot na lugar sa ating bansa. Una, tera na sa Fort Santiago sa Maynila, isang lugar na nagdala ng madilim na alaala ng pagdurusa at laban noong panahon ng Espanyol. Dito ipinakulong si Dr. Jose Rizal bago ang kanyang bita. Pang-alwa, sa Pampanga, naruroon ang Clark Air Base Hospital, dating naging saksi ng trahedya ng Pinatubo Eruption. Ang mga multo ng mga sundalong Amerikano at biktima ng naturang trahedya ay di umano'y naglalakad-lakad sa mga pasilyo. Pangatlo, sa Bahay na Pula sa Bulacan, naranasan ng bukbalahap ang mga paglaban at eksekusyon noong panahon ng Hapon. Isang lugar na puno ng kasaysayan at mga kwento ng kababalaghan. Pang-apat, ang Ozone Disco Club sa Quezon City ay nagdala ng takot noong 1996, kung saan maraming namatay sa sunog. Ang lugar ay may malungkot na bakas mula sa trahedyang ito. Pang-lima, sa Baguio, narito ang Laperal White House, isang kolonyal na bahay na saksi sa trahedya ng digmaan at sunog. May mga kwento ng mga multo na umano'y naglalakad sa mga pasilyo. Pang-anim, sa Monte Maria sa Batangas, isang malaking birhen. May kwento ng kababalaghan at mga espiritu na naglalakad-lakad sa dilim. Pang-pito, nasa Baguio naman ang Old Diplomat Hotel, dating seminaryo na naging ospital noong digmaan. Puno ng kwento ng multo at kababalaghan. Pang-walo, ang The Manila Film Center, dating lugar ng trahedyang kinubli ng kasaysayan, ay may di kilalang bilang ng mga namatay sa aksidente, nagdadala ng takot sa lugar. Pang-siyam, sa Davao, makakaranas tayo ng misteryo sa Japanese tunnels. Itinayo noong digmaan at sinasabing may mga multo ng mga sundalong Hapones. Ang ika-10, at sa Pampanga, naruroon ang Clark Museum and 4D Theater, isang pambansang museo na puno ng kasaysayan at mga kwento ng kababalaghan. Handa na ba kayong makipaglakbay sa nakakatakot na mundo ito? Mag-subscribe na at huwag kalimutang i-like ang video para lagi kayong updated sa mga kwento ng kababalaghan dito sa Kwento ng Kaba. Ako si Pedro, tera na maglalakbay sa madilim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Fort Santiago, Maynila. Ang Fort Santiago sa Maynila ay nagdadala ng nakakatakot na aura dahil sa kanyang madilim na kasaysayan ng pagdurusa at trahedya. Isa itong makasaysayang lugar kung saan maraming mga pangyayaring nagbigay daan sa kaguluhan at kahirapan. Noong panahon ng kolonyalismo Espanyol, ang Fort Santiago ay naging saksi sa maraming paglaban at pagdurusa ng mga Filipino. Dito rin ipinakulong si Dr. Jose Rizal bago siya bitiin, na nagbibigay ng di malilimutang alaala ng hinagpis at pagkawala ng isang bayani. Ang mga pader ng fort ay maaaring magtaglay ng mga pagsigaw ng mga naging biktima ng mga pag-abuso. Sa madilim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, ang Fort Santiago ay naging saksi sa sakit ng bayan at nagdadala ng mga multo ng mga nagdaang pangyayari. Ang pagiging haunted nito ay nagsisilbing paalala sa mga hindi malilimutang yugto ng ating kasaysayan na puno ng takot at pagdurusa. Clark Air Base Hospital, Pampanga. Ang dating Clark Air Base Hospital sa Pampanga ay kilala sa mga kwentong may kinalaman sa mga multo at misteryo, nagdadala ng nakakatakot na atmosfera. Ang lugar na ito ay naging saksi sa maraming trahedya, partikular na noong pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Matapos ang pagputok ng bulkan, ang dating ospital ay naiwang abandonado
at nasira. Ipinapaliwanag ng ilang kwento mula sa mga lokal at bisita na may mga multo ng mga sundalong Amerikano at iba't ibang biktima ng trahedya na naglalakad-lakad sa mga pasilyo at kwarto ng ospital. Ang mga kwentong ito ay nagbibigay ng diwa ng pangamba at takot sa lugar, lalo na kapag ang dilim ay bumabalot sa lumang gusali. Ang pagiging haunted ng dating Clark Air Base Hospital ay nagmumula sa mga kwentong naglalarawan ng mga di makakalimutang pangyayari at ang hindi pangkaraniwang karanasan ng mga taong nagtatangkang pumunta o mag-explore sa lugar na ito. Bahay na Pula, Bulacan. Ang Bahay na Pula sa Bulacan ay isa sa mga kilalang lugar sa Pilipinas na itinuturing na nakakatakot at may kakaibang kahulugan sa kasaysayan nito. Kilala ito sa pagiging opisina ng Bukbalahap noong panahon ng kaguluhan. Ang Bahay na Pula ay naging lugar ng mga masusing pagpupulong, plano ng mga laban, at kaharian ng Bukbalahap, ang kilusang gerilya laban sa Hapon at sa mga sumunod na administrasyon. Sa kabila ng kanilang pakikibaka, marami sa kanilang kasamahan ang napaslang, at ang bahay mismo ay naging saksi sa mga pagpatay at paghihirap. Dahil sa mga trahedya at kakaibang karanasan na nangyari sa Bahay na Pula, marami ang naniniwala na ang lugar ay hinaharanahan ng mga multo ng mga dating kasapi ng Bukbalahap. Ang takot at pangamba sa lugar na ito ay nagmumula sa alaala ng madugong yugto ng kasaysayan ng Pilipinas, kung saan ang bahay ay nagiging simbolo ng nakaraang kaguluhan at kahirapan. Ozone Disco Club, Quezon City. Ang Ozone Disco Club sa Quezon City ay nagiging kilala sa nakakatakot na pangyayari noong 1996 na nagresulta sa maraming pagkamatay. Ang trahedya na ito ay nagdadala ng malungkot na alaala na naglalayo sa ligaya at pagsasaya na karaniwang inaasahan sa isang disco club. Noong araw ng trahedya, isang sunog ang sumiklab sa loob ng Ozone Disco Club habang nagaganap ang isang malakas na pagsasayaw. Dahil sa mabilis na pag-usbong ng apoy at limitadong daan para sa paglabas, mahigit sa 160 katao ang namatay at marami ang nasugatan. Ang lugar na ito ay naging haunted dahil sa mga kwento ng mga nakakatakot na karanasan at multo na umano'y nananatili sa puok. Ang hindi malilimutang pangyayaring ito ay nagiging bahagi ng kasaysayan ng Ozone Disco Club, na nagdadala ng takot at pangamba sa bawat alaala ng mga taong nakakaalam sa trahedya. Laperal White House, Baguio. Ang Laperal White House sa Baguio ay kilala sa kanyang nakakatakot na reputasyon at mga kwento ng multo at misteryo. Ito ay isang kolonyal na bahay na naging saksi sa mga trahedya noong digmaan at iba pang kaganapan na nagbibigay ng diwa ng kababalaghan. Ang bahay ay dating pag-aari ng pamilyang Laperal, ngunit naging saksi sa maraming krimen at paghihirap noong panahon ng Hapon. Marami ang nagsasabing ang lugar ay saksi sa mga pagnanakaw, pagsusunog, at masaker sa mga tao sa ilalim ng pananakop ng mga Hapones. Dahil sa mga kasaysayan ng hindi malilimutang krimen at kaguluhan sa lugar na ito, marami ang naniniwala na ang mga multo ng mga biktima ay nananatili at bumabalik-balik sa Laperal White House. Ang pagiging haunted nito ay nagmumula sa mga kwentong ito ng mga hindi maipaliwanag na kaganapan at mga paranormal na karanasan na naranasan ng ilang mga taong nagtangkang bisitahin ang bahay. Monte Maria, Batangas. Ang Monte Maria sa Batangas ay isang lugar na kilala sa kanyang malaking birhen at nakakatakot na kwento ng kababalaghan. Ito ay mayroong kasaysayan ng kababalaghan at misteryo na nagbibigay ng hindi malilimutang alaala sa mga taong nagtangkang mag-explore sa lugar. Sa kabila ng kanyang relihiyosong kahulugan bilang isang pambansang birhen, may mga kwento ng mga espiritu at mga kababalaghan na umiikot sa Monte Maria.
Marami ang nagsasabing nakakarinig ng mga hiyaw, nakakakita ng anino, at nagtatangkang makipag-ugnayan sa supernatural na mundo. Ang pagiging haunted ng Monte Maria ay nagmumula sa mga kwento ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari at ang misteryo na bumabalot sa lugar. Bagamat ito ay isang pambansang birhen, ang kanyang paligid ay nagdadala ng takot at pangamba na nagpapalalim sa misteryo ng Monte Maria sa isipan ng mga tao. Old Diplomat Hotel, Baguio City. Ang Old Diplomat Hotel sa Baguio City ay isang kilalang lugar na may nakakatakot na kasaysayan at kwento ng mga multo. Noong unang panahon, ito ay isang seminaryo ng mga Dominikano, ngunit noong ikalawang digmaang pandaigdig, ito ay naging ospital para sa mga sundalong Amerikano at Filipino. Ang lugar ay tinaguriang haunted dahil sa mga kwentong paglabas ng mga multo, partikular na ng mga madre at seminarista na di umano'y namatay sa mga kamay ng mga Hapones noong digmaan. Marami ang nagsasabing naririnig ang mga pag-iyak, dasal, at di malilimutang hiyaw sa mga pasilyo at kwarto ng dating Diplomat Hotel. Ang pagiging haunted nito ay nagmumula sa mga kwento ng mga taong nakaranas ng hindi maipaliwanag na pangyayari sa lugar. Bagamat ito ay isang makasaysayang estruktura, ang Old Diplomat Hotel ay nagdadala ng nakakatakot na karanasan at takot na may kaugnayan sa mga nagdaang yugto ng kasaysayan sa Baguio. The Manila Film Center, Maynila. Ang The Manila Film Center sa Maynila ay isang gusaling itinayo para sa International Film Festival noong 1982. Ngunit, ang lugar ay naging saksi sa isang trahedyang hindi malilimutan na nagdadala ng takot sa mga taong nakakakilala rito. Noong panahon ng konstruksyon, isang aksidente ang nangyari na ikinasawi ng marami. Ang isang scaffold na ginagamit para sa trabaho ay biglang gumuho na ikinamatay ng maraming manggagawa. Bagamat hindi tukoy ang eksaktong bilang ng mga namatay, ang naging kaganapan ay nag-iwan ng madilim na alaala sa lugar. Ang The Manila Film Center ay tinaguriang haunted dahil sa mga kwentong umiikot sa di malilimutang trahedya. Marami ang nagsasabing maririnig mo ang mga nagdadaang hiyaw o nararamdaman ng hindi pangkaraniwang presensya sa loob ng gusali. Ang pagiging haunted nito ay nagmumula sa malungkot na bahagi ng kasaysayan na nagdudulot ng takot at pangamba sa mga taong nakakakilala sa kaganapan na iyon. Japanese Tunnels, Davao. Ang mga Japanese tunnels sa Davao ay itinayo noong panahon ng digmaan at ginamit ng mga Hapones bilang kanilang tagong lugar. Ngunit, ang lugar na ito ngayon ay nagdadala ng nakakatakot na atmosfera dahil sa mga kwento ng mga multo at hindi maipaliwanag na karanasan. Ang mga tunnels ay naglalaman ng mga kwento ng mga espiritu ng mga sundalong Hapones na bumabalik-balik sa lugar. May mga nagre-report ng kakaibang nararamdaman, mga anino, at kahit mga boses na hindi maipaliwanag. Ito ay nagbibigay ng takot sa mga tao na nagtatangkang mag-explore sa mga tunnels na ito. Ang pagiging haunted ng Japanese tunnels sa Davao ay nagmumula sa mga kwento ng mga hindi pangkaraniwang pangyayari at mga karanasang paranormal na naranasan ng mga taong nagtangkang pumasok sa lugar na ito. Ito ay nagbibigay ng diwa ng misteryo at kababalaghan na nagdadala ng takot at pangamba sa mga nagbabalak na maglakbay sa mga tunnels. Clark Museum and 4D Theater, Pampanga. Ang Clark Museum and 4D Theater sa Pampanga ay kilala sa kanyang malupit na kasaysayan, at marami ang nagtatangi sa pook na ito bilang isang lugar na may nakakatakot na atmosfera. Ito ay matatagpuan sa dating Clark Air Base, kung saan maraming trahedya ang naganap, kasama na ang pagsabog ng bulkang Pinatubo noong 1991. Ang lugar mismo ay dating nasasakupan ng mga sundalong Amerikano,
at ito ay naging saksi sa mga pag-aaksaya ng buhay at pagdurusa noong mga oras ng digmaan. Ang pagiging haunted ng Clark Museum and 4D Theater ay maaaring nagmumula sa mga kwento ng mga multo ng mga sundalong Amerikano o maging ng mga lokal na nakaranas ng hirap at pagdurusa. Ang kasaysayan ng digmaan at mga pag-asa sa lugar na ito ay maaaring nag-iiwan ng mga hindi malilimutang alaala na nagbibigay ng diwa ng kababalaghan sa mga bisita. Ang atmosfera ng lugar na may kasaysayan ng digmaan at trahedya ay maaaring maging sanhi ng takot at pangamba sa mga naglalakbay sa Clark Museum and 4D Theater. Subscribe na para sa mas marami pang nakakatakot na kwento at kababalaghan sa Kwento ng Kaba.